before mag-end yung hindi pa pala ito yung last na Lord's Day this year. But anyways, so sa Christmas celebration, ito na yung kumbaga last na Lord's Day before yung December 25th. And well, I hope na medyo kakaunti pa lang yung nakikita ko sa screen, but I hope pag-pray natin yung mga kasamahan natin na wala pa na nawa ay yun sila ay makarating ng nasa tamang oras, okay? As part ng ating disiplina, no, na ating ginagawa uh, para sa atin at sa iglesia, okay? And actually yun yung pag i-discuss natin sa Sabbath school, no. So but before that, request ko kayo na gagaya ng ating ginagawa every Lord's Day na muli sama-sama tayo, hindi lang as physically o nagkakakitaan, but also in one spirit as one church, magkaisa sa pananalangin. Una, para sa iglesia, sa bawat isa sa atin dito sa His Community Church, and ganoon na rin sa mga karatig natin ng mga iglesia na kilala natin. So ipagdasal din po natin. And yes, itong celebration ng Lord's Day ay ialay natin sa Panginoon. So let me lead you into a prayer. Ama namin sa langit, tunay nga na ikaw ay Diyos, at bilang Diyos, isa sa pinaka-attribute na talagang namalasa namin sa aming pag-aaral ng iyong salita, ng iyong sagradong salita, na ikaw ay banal na Diyos. At hindi lang basta banal, kundi ikaw ay ubod ng kabanalan, Panginoon. Wala pong may tulad sa iyo. Ang mga anghel sa langit nagsasabi, ikaw ay banal, banal, at banal, Panginoon. At gayon din na nararapat lamang bilang kami ay mga tagasunod mo, bilang kami ay binuhay mo at uh, sa iyong natatanging kalooban, Panginoon, ay kami ay iyong ipinabilang, inadapt mo kami sa iyong banal na iglesia. At ang iyong iglesia ay nag-iisa. It is one holy, banal, apostolic and Catholic Church, Panginoon. And Lord, sa aming pagtitipon-tipon ngayon, alam namin na ang isa na namang linggo ang natapos mula nung nakaraang Lord's Day, Panginoon. Nawa ikaw ang nabigyan ng glory, Panginoon, sa mga buhay namin. Bagaman madalas na kami ay nakikitaan ng katamaran, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, kahit na ito ay malimit na sa amin, ay pinapaalala, Panginoon. Madalas nagagapi, Panginoon, ngunit ang mga ito, Panginoon, pinakita mo na sa iyong awa at kami ay narito to, mga buhay pa, Panginoon, binibigyan mo ng pagkakataon na sa iyo ay magbigay ng kaluwalhatian, Panginoon, bilang kabilang sa iyong iglesia. Nawa ay mapukaw ang aming mga puso, na wag maging tamad sa salita, at gayon na lang ipamalas mo, Panginoon, yung takot na at kami ay mamuhay sa harapan mo, Panginoon, at kilalanin namin na ikaw ang Diyos na nakatingin sa amin. We only have one audience, and that is you, O God. Hindi yung aming mga kapitbahay, o hindi yung even yung yung family namin, Panginoon, ay nakikita ang aming pamumuhay. Yes, and we must set an example sa bawat isa. Kami ay
nararapat lamang na manalangin para sa isa't isa at manalangin para sa aming mga sariling kaluluwa. But above all, Panginoon, we will face one judge, Panginoon. And kaming lahat dito sa room na ito ay naniniwala na ikaw ay magbabalik at sa iyong pagbabalik ay ang paghuhukom. Wala na pong condemnation sa mga tumanggap sa magandang balita ng aming Panginoong Hesukristo. Wala na pong question sa condemnation. No one in Christ will be condemned or be cast out, Panginoon. But, Panginoon, hindi kami exempted sa judgment, Panginoon. And so, nawa, ang katotohanan yan ang pumukaw sa aming mga puso ngayon sa araw na ito ng ang iyong araw, Lord's Day, Panginoon. Itong lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kagalakan sa iyo, Ama. So, aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, well, I hope naririnig ako sa sa lahat ng parte ng mundo. Sa Luzon, wala tayo sa Visayas, sa Luzon at sa Mindanao. So, okay. So, happy Lord's Day. And I hope yung boses ko ay clear. Okay ba? Ano lang kayo, mag-sign lang kayo kung okay naman yung reception nyo. Okay? And so sa nagda-drive, yon, focus lang sa daan. Okay? Mag-defensive driving. Pwede pa rin kayo makinig. Okay? So, God bless sa inyo. And so, well, last week natapos natin yung ating discussion sa yung previous natin na Sabbath school. And that is about membership, okay? Yung membership. So this time, kaakibat itong ating pag-aaralan ngayon. Kaakibat ng membership, alam natin na sa pagiging member, ito ay privilege, okay, sa atin, pribilehiyo po na tayo maging kabilang or maging miyembro ng isang iglesia, lokal na iglesia. At the same time, it is ito dapat ay magbigay sa atin ng accountability. Okay? We are accountable, we are responsible. And so, itong pag-aaralan natin, yung chapter 6 ng book ni Mark Dever na pinamagatang The Church, the Gospel Made Visible o nakikita, is yung chapter 6, the discipline of the church. Ang disiplina sa iglesia. So, pag sinabi natin yung word na disiplina, okay? Ano bang ibig sabihin ng disiplina? So, medyo mag-ano kay ChatGPT. So, teka lang po, no? Kay maganda po kasing i-define natin yung mga words minsan, ano? Kasi kahit na lagi natin itong ginagamit, pero minsan hindi siya natin lubos na nauunawaan. So, sabi dito, the word discipline or disiplina comes from the Latin word disciplina, meaning instruction. Okay, instruction, knowledge o yung kaalaman, at saka training. Okay? So, itong word na disiplina comes from a Latin word na ang pinakakahulugan niya lang is instruction, knowledge, at saka training. Okay? So, sabi dito, it entered the Spanish as disciplina and was adapted into Filipino to refer to self-control, order, kaayusan, at saka adherence to the rules o pagsunod sa mga ano ba yung rules? Pagsunod sa rules, okay? So, ito yung ibig sabihin ng disiplina. Meron tayong i-adhere ng mga rules, meron tayong dapat self-control, at meron tayong dapat kaayusan, okay? So, ito yung ating pag-aaralan sa tagpong ito, and yung ating Sabbath school ngayon, meron lang namang 6 sections, okay? So, mabilis lang. I hope sa each section, meron tayong maibaon, okay? At nawa, yung baon na yon
ay makatulong una sa atin, sa ating paglilingkod sa Diyos bilang tayong lahat ay tinawag na lingkod at witness, okay? Witness or saksi ng ating Panginoon. Nawa, yun ang maging unang gamit na itong mga kaalaman na to. And at the same time, maging tulong tayo sa iglesia na ating kinabibilangan, na kung saan tayo ay miyembro ng iglesyang iyon. Okay? So, yung first section, ang title ay ang Bayan ng Diyos. Okay? So, yung Bayan ng Diyos, according dito sa first section, ay tinawag ng Diyos sa kabanalan. Okay? Tinawag ng Diyos sa kabanalan. So, tinawag ng Diyos, kilala naman natin si Abraham, okay? Tinawag ng Diyos si Abraham at ang kanyang mga lahi, yung mga offspring na manggagaling kay Abraham, upang maging kanyang natatanging bayan. Okay? Natatanging bayan. Yun ang tawag ng Diyos kay Abraham at sa Israel. Kay Abraham at sa kanyang magiging, kumbaga, sinabi kong Israel kasi alam naman natin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, yung patriarch, si Abraham, si Isaac, okay, hindi si Ishmael, si Isaac, and then si Jacob na tinatawag nating Israel. Si Jacob po si Israel. So, nanggaling kay Abraham, okay, ang natatanging bayan na kung tawagin ay Israel. Okay, so mababasa natin to sa Exodus chapter 19. So, second, ang kabanalan ng Diyos ay nangangailangan na ang kanyang bayan ay maging banal. Okay? Sabi dito, ang kabanalan ng Diyos ay nangangailangan na ang kanyang bayan ay maging banal. Okay? So, nangangahulugan ba to na, dahil hindi tayo nagiging banal, hindi rin banal ang Diyos? No, hindi po yun ang sinasabi nito. Okay? Hindi natin naaapektuhan ang kabanalan ng Diyos. Bagkus, tayo, kung talagang tayo ay kabilang sa mga tao ng Diyos. Pero hindi pa yun yung pinag-uusapan natin. Ito ay Old Testament pa, yung lumang tipan. Kung sino man yung napapabilang sa bayan ng Israel, ay mangyayari talagang sila ay magiging banal. Dahil utos ito ng Diyos sa kanila. Bilang sila ay tinawag, ibig sabihin, pag tinawag sila at pinili sila ng Diyos upang maging tanging bayan ng Diyos. Okay? So, yun yung ibig sabihin pag sinabing ang kabanalan ng Diyos ay nangangailangan na ang kanyang bayan ay maging banal. Okay? Hindi yung bayan ang aapekto sa kabanalan ng Diyos o sa attribute ng Diyos. But, ito yung tumawag sa bayan na iyon ang magbibigay ng effect doon sa natatanging bayan na tinawag niya. Na dahil banal ang Diyos, may kabanalan ng Diyos at sabi nga ng Biblia, He is holy, holy, holy. So, gayon din ang kanyang bayan na tatawagin. At yun sa lumang tipan, alam natin, malinaw, na ito yung bayan ng Israel. Sabi sa Leviticus 19 nga, magpakabanal kayo sapagkat ako, ang Panginoon yung Diyos, ay banal. Okay? Malinaw na malinaw, magpakabanal kayo sapagkat, okay, for what reason? Sapagkat banal ako ang iyong Diyos. So kung ako ang inyong magiging Diyos, nararapat lamang na kayo'y magpakabanal. Malinaw po yun. Malinaw po yun. Hindi po natin mababahiran ang kabanalan ng Diyos. He is holy, holy, holy. Wala pong, kumaga, one of the attributes, kaya nga maganda talaga na nag-aaral tayo ng theology or yung pag-aaral sa about sa Panginoon. One of the attribute is that God is immutable. So yung kabanalan niya ay hindi nagbabago. Okay? Hindi yun natin kayang marungisan. Doon marami sa mga text na napapahiya ang pangalan ng Panginoon dahil din sa kanyang bayan. Yes, nandun yun.
Pero hindi natin maihiwalay sa Diyos ang kanyang kabanalan. Kasi siya ay Diyos. Hindi siya nagbabago. Banal siya. Kaya ang kanyang bayan na tinawag ay nararapat lang na magpakabanal. Ulitin ko, sa salita ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako, kung tunay nga ako ang inyong Panginoong Diyos, ay magpapakabanal kayo. Okay? Ang Panginoon ninyong Diyos ay banal. And then, ang kabanalan, okay? So, pinag-uusapan natin dito yung kabanalan. Dahil nga, in the Old Testament, yung bayan na tinawag ng Diyos is called for holiness. Tinawag sila para sa kabanalan. Kaya pag-aaralan natin tong kabanalan. So third point, ang kabanalan ay hindi optional. Okay? Sa pagtawag ng Diyos sa Israel, hindi naging optional sa kanila na sila'y maging banal. Okay? Ang kabanalan ay hindi optional. Sinasalamin ito na ang karakter ng Diyos at pananatili ang kanyang patotoo sa mga bansa. Mali. Let me rephrase. Sinasalamin nito ng pagiging hindi optional ng kabanalan ang karakter ng Diyos at pinananatili ang kanyang patotoo sa mga bansa. So, sa phrase na yon, malalaman natin na kung ano yung will ng Panginoon sa pagtawag niya sa Israel. Pinatotohanan ng Diyos na meron talaga siyang isang bayan na kanyang pinili at tinawag. Kaya, sa kanyang pagtawag sa kanyang bayan na pinili o tinawag sila upang magpakabanal. Hindi ito optional sa kanila. Sapagkat dapat lang na mapanatili yung patotoo ng Diyos sa ibang bansa, sa mga bansa, na meron talaga siyang tinawag na kanyang holy nation or banal at natatanging bayan. At yun nga, malinaw, wala naman siguro sa inyo ang magdi-dispute about sa Israel. Ito yung kanyang tinawag na bayan. Okay? So, sa pag-aaral natin sa mga sa law or yung sa tinatawag na Pentateuch o yung Tanakh, okay? Tinatawag na Tanakh. So, yung tipan sa Sinai, okay? Or yung the covenant in Mount Sinai. Ito ay ang tipan na ito ay nagtakda ng mga hangganan, limitations para sa kabanalan. Okay? Kasi nga kung maaalala nyo, sabing sanctification or pagpapabanal, so talagang hinihiwalay ng Diyos. Okay? Hinihiwalay ng Diyos ang isang lupon o isang kawan sa the rest. Okay? So, kaya nga, kailangan pag-aralan natin yung mga limitation. Kaya nga binabasa natin yung Old Testament at sa pagbabasa natin, malalaman natin na yung mga Israelite talaga ay naiiba doon sa mga karatig nila ng mga bansa. Okay? So, ngayon, nauunawaan natin na dahil ito ay ang tawag sa kanila ng banal na Diyos. Magpakabanal kayo sapagkat ako na Panginoon yung Diyos ay banal. Okay? So yun yung punot dulo nun ng mga ganun. Bakit sila naiiba? Okay? Dahil yun ang tawag sa kanila ng Diyos. Okay? Kaya yun yung magiging focus natin, yung tawag ng Diyos sa kabanalan para sa kanyang natatanging bayan. Okay? Na kung tawagin ang bayan ng Diyos. So, kabilang ang mga batas, okay? And yung batas natin, divided siya into 3 sections. Meron tayong moral, okay? Moral law. Meron tayong ceremonial law. And meron tayong national law, o yung panlipunan. Okay?
So, how many, ilan yung naitala sa the Book of Law? Ilan yung batas? Meron yatang 600 plus, 613 na mga batas. Pero, 10 of those 613 is what we call today as the moral law. Okay? Yung others, mababasa natin lalo na sa Leviticus, are ceremonial law. And meron ring batas o kautusan na para sa bayan ng Israel. So it's their national law na hindi natin mai-apply sa atin bilang ibang bayan, okay? Outside Israel or the nation of Israel. So yun. And then another point, ang paglabag ay maaring humantong sa pansamantalang pagkakahiwalay, temporary na separation, o sa matitinding kaso, yung mga serious cases, ang pagiging hiwalay or minsan nga kamatayan pa mula sa komunidad. Okay? So, anong pinapakita nitong last na point na ito ng section 1 na ating pinag-aaralan? Pinapakita lang lamang dito na dahil nga tinawag ng Diyos ang kanyang natatanging bayan sa kabanalan, seryoso ang Diyos dito. Hindi to options para dun sa tinawag niyang bayan ni Abraham o ni Israel. Kaya pinapakita rin ito gaano kaseryoso yung pwedeng maging repercussions or yung magiging hatol kapag ka ito ay nilalabag ng bayan na iyon. So, makikita natin dito, may babalik doon sa ating pinag-usapan, yung disiplina ng Diyos para sa bayan na kanyang pinili. At yun yung bayan ng Israel. So ngayon, bakit hinihingi ng Diyos na ang Israel ay maging banal gaya niya? Yun yung una nating tanong. Bakit niya hinihingi na ang Israel ay maging banal gaya niya? Yun yung unang tanong. At nawa ay yun, mas lalo pa nating pag-aralan sa linggong ito. And then, pangalawa, paano pinananatili ng kautusan or yung mababasa natin sa Leviticus, ang kabanalan sa bayan ng Diyos. Kasi nga, gaya nga ng sabi natin, yung mga law sa Leviticus are, doon natin makikita yung national na law. Okay? Panlipunan. Okay? Kaya nga, kung babasahin niyo yung Leviticus, no wonder, minsan parang, ba't ganito? Kasi, iba siya sa law na meron tayo. Okay? So, anyways, gaya nga ng pinakapunto nitong section nito, ito ay ang kalooban ng Diyos na bigyan ng limit at yung limit na yon ay para ipakita na ang Diyos ay banal. Iba siya. Okay? Naiiba ang Panginoon. Kaya ganun din, naiiba ang kanyang bayan na tinawag para sa kanya. Okay? So okay. So, lipat tayo sa section 2. Okay? So, yung section 1, ang bayan ng Diyos na tinawag sa kabanalan. So, yun yung sa Old Testament. And this time, so, actually, yung section 2 is a continuation still about Israel. So, dahil nga may pagtawag sa kabanalan, section 2, pag-aaralan natin yung disiplina ng Diyos sa Israel. Okay, so still, nasa Old Testament pa rin tayo sa pinag-uusapan natin. And yun, gaya nga ng chapter 6 nung Mark Dever, it is about church discipline. So, ito yung mga mahalagang punto na mababasa natin dun sa libro. Okay? So, yung disiplina sa Israel sa lumang tipan. So, first point, sabi dito, ang mabibigat na kasalanan ay maaring magbunga ng hatol ng Diyos gaya ng pagiging ihiwalay
o kamatayan dahil sa idolatry, sexual immorality, and even sa paghihimagsik or rebellion. Okay? So, yun yung mga mabibigat, matuturing na mabibigat na maaari talagang magbunga ng mabigat din na hatol sa context nung Israel sa Old Testament. Okay? So ito yung tatlo na nabanggit: idolatry, sexual immorality, and then rebellion. So okay. So well, hindi ko na i-define yung idolatry, sexual immorality, and rebellion. So lagi na natin 'tong napag-aaralan, lagi na 'tong binabanggit sa atin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. But siguro ang ibalik natin ay yung bigat nitong mga kasalanan ito sa bayan ng Israel in their context. Okay? Of course, pinag-aaralan natin yung church. And mamaya, dadako naman tayo about sa church. Pero mainam kasi na magsimula tayo from the Old Testament references. Yun nga, yung Old Testament niya, tinawag ng Diyos si Abraham at yung bayan na magmumula sa kanya, sila ay tinawag na maging banal sapagkat ang Diyos na tumawag sa kanila ay banal. At kaakibat at ang gusto ng Diyos na mapanatili yung witness ng pagtawag niyang ito sa kanyang natatanging bayan sa mga karatig na bayan o bansa. And merong ginagawa ang Diyos para panatilihin to, at ito yung disiplina, pagdidisiplina. At part talaga ng disiplina, gaya nga ng alam naman natin, pag sinabing discipline, meron na talaga yang kumbaga discipline is hindi siya tawag dito, hindi siya isang pleasurable na bagay. Meron talaga siyang kumbaga mabigat na hatol, at ito ay hindi kaaya-aya. Hindi kaaya-ayang ikaw ay mamatay, hatulan ng kamatayan, at hindi rin kaaya-aya na ikaw ay ihiwalay o i-exile. Okay? So, but that is a part of God's discipline sa kanyang tinawag. Okay? So siguro ngayon magkakaroon tayo ng idea paano na lumihis yung maraming iglesia ngayon sa doktrinang ito ng church discipline. So ngayon makikita natin na mahina ang isa sa rason na mahina ang isang iglesia dahil sa kakulangan o hindi pagbibigay ng tawag dito ng seryoso or seriousness sa doktrina ng discipline. And by God's grace, pinag-aaralan natin 'to ngayon, and hopefully hindi lang sa pag-aaral but also in practice, okay? Kasi nga ang magdidikta naman ng ating practice ay yung doktrina. Kaya nawa sa pagpasok nito sa ating mga puso at isipan, nawa ay maging ma-apply rin natin, i-obey natin ang salita ng Diyos. Okay? Pangalawa, dinidisiplina ng Diyos ang bansa bilang kabuuan, okay? Or as a community. So, mga example nito na nabanggit, bumagsak ang hilagang mga tribo sa Assyria. Ang tibog na sa Assyria, okay? So bumagsak yung northern tribe sa Assyrian, and then yung southern tribe sa mga Babylonians. So Israel yun eh. Yun yung Israel, yun yung bayan ng Diyos. So parte yon ng pagdidisiplina ng Diyos sa kanila na sila ay magapi at bumagsak sa kamay ng mga ibang bansa. Okay? Hinayaan yun ng Diyos. Hindi ito pagpapakita na ang Diyos ay mahina. Okay? Bagkus ang Diyos ay seryoso sa kanyang unang tawag sa kanyang bayan. At ito ay ang tawag sa kabanalan. Sapagkat
siya na kanilang Panginoon ay banal. Okay? And then, third, ang disiplina ng Diyos ay upang ipagsanggalang ang kanyang pangalan. Ano sa English yung ipagsanggalang? Kumbaga, to prevent, okay? I-prevent na ang kanyang pangalan ay will be put into profanity, okay? Ipagsanggalang ang kanyang pangalan mula sa paglalapastangan. Okay? So, iniingatan ng Diyos ang pangalan ng Diyos. Okay? Hindi lamang upang magparusa. Hindi ito para parusahan ang bayan ng Israel, but yung pinaka-end or pinaka-goal ng pagpaparusang ito na nakita natin at in history at nakasaad sa salita ng Panginoon, yung pagbagsak ng Israel sa mga invader, Babylonian and Assyrian. Okay? Hinayaan to ng Diyos dahil iniingatan ng Diyos ang kanyang pangalan. Kapagkat, gaya nga ng nasabi, ang Diyos ay banal. Okay? At hindi maaring ang kabanalan ng Diyos ay malapastangan. Okay? So mga tanong para sa discussion. Una, bakit hinatulan ng Diyos ang Israel bilang isang bansa? Okay? So ito yung mga tanong for discussion. At para ma-review natin itong section na ito, importante about sa disiplina sa Israel. Bakit hinatulan ng Diyos? Okay? And then second, paano naaangkop ang prinsipyong ito ng Old Testament sa iglesia ngayon? Okay? Paano natin may apply itong principle na ito ng discipline sa iglesia? Okay? Narapat na malaman natin. Okay? So, tulad ng Israel, ang bayan ng Diyos ay dapat magpanatili ng kabanalan. Ang sama-samang disiplina sa iglesia ay nag-iingat sa reputasyon ng Diyos. Okay? At sa integridad ng Ebanghelyo. Sinagot na po natin yung pangalawang tanong. Ano? Paano naaangkop ito sa atin, sa setting natin as a local church? Dinidisiplina tayo hindi upang parusahan ang isang miyembro o yung mga miyembro. Ang pinaka-goal talaga mga kapatid ay ingatan natin ang reputasyon ng Diyos. Sapagkat hindi hahayaan ng Diyos. Okay? Hindi hahayaan ng Diyos. Kaya kung tayo ay sumusunod sa Diyos, ay didisiplinahin natin yung kabilang or nakapaloob sa local church na meron tayo. And another na nabanggit is yung integrity ng Ebanghelyo na pinangahawakan natin. So lagi, ang tawag nga sa atin sa church, gaya ng sinabi sa Acts, tayo ang magiging witness ng Panginoon, ng kanyang Ebanghelyo. Okay? Tayo ay ang kanyang saksi. Kaya, ingatan din natin ang Ebanghelyo. And ngayon, pinag-aaralan natin, it is through church discipline, mga kapatid. Okay? Kaya, we do not take lightly of the word discipline. Nawa, no? Nawa, hindi natin ito iwanan, gaya ng ginagawa ng marami. Okay? So, ayaw nating tumulad sa mga ganun. Okay? Hindi tayo nagmamalaki, bagkus ayaw nating tumulad sa kanila, sa kanilang sa pagpapabaya nila upang malapastangan ang kabanalan ng Diyos. Okay? So, and then, section 3. So, dadako po tayo sa section 3. So, yun. Section 1 refers to yung tawag ng Diyos sa kabanalan. Section 2 ay yung pagdidisiplina ng Diyos in the Old Testament sa Israel, sa kanyang bayan. Ngayon naman, section 3, ang ating pag-aaralan ay yung kabanalan, disiplina, the same ngayon sa bagong tipan. Okay? So, binigyan lang tayo ng, kumbaga, of course, Old Testament is a good context sa mga pag-aaral natin sa bagong tipan. Kaya hindi maaaring
maalam tayo sa bagong tipan, ngunit hindi naman sa lumang tipan. Though sa awa ng Diyos at binigay ng Diyos sa atin na um, uh, isang buong taon, no? And salamat sa mga naging faithful dun sa Bible reading. Malapit na nating matapos yung pagbabasa ng ng New Testament just by following yung araw-araw na pagbabasa, no, na sinisend sa atin sa group. So nakakatulong, no? Nakakatulong sa atin. So hopefully tapos nito, 'yun, aralin natin yung Old Testament kasi mas mapapatibay nito yung pag-aral natin sa New Testament. So, yeah, section 3, kabanalan at disiplina sa bagong tipan naman, mga kapatid. So, first na point, ang tawag sa kabanalan ay nagpapatuloy. Okay? Hindi ito naputol. Okay? So kung ang sa lumang tipan ng Israel, ang bayan ng Israel na tinawag niya sa kabanalan, hindi nagtapos doon, mga kapatid. Ang tawag sa kabanalan or your call for holiness, as God is holy, ay nagpapatuloy. Okay? So, sabi sa 1 Peter, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong pamumuhay sapagkat banal ang tumatawag sa inyo. Okay? 1 Peter 1:15 through 16. So, hinuhubog ni Kristo ang kabanalan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay? Ang paghubog ng Panginoon sa kanyang bayan ay sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. So, without the Spirit of God, wala talagang kumbaga sanctification o paghubog. Kaya nga we must kumbaga dapat maging sensitive or talagang tawag dito manalangin tayo sa Diyos sa kanyang espiritu sa Espiritu Santo upang tayo ay tulungan. Okay? So, ang disiplina ng iglesia ay bahagi ng prosesong ito. Isinasagawa sa loob ng ugnayan ng lokal na katawan. Okay? So part of the process ay ang pagsasagawa ng disiplina sa loob ng lokal na katawan or local church. Okay? So nilalayon ng disiplina ang pagsisisi, repentance, pagpapanumbalik. Okay, still repentance towards God. At pag-iingat sa patotoo ng iglesia. So, yun yung parang common thing na dapat na tumatak sa atin kung bakit kailangan talaga ang disiplina sa ating needs o sa ating bayan or lokal na iglesia dahil meron tayong iniingatan na patotoo. Okay? So, at kung hahayaan at magiging tolerant lang tayo sa hindi pagsunod, ay paglapastangan ito sa kabanalan ng Panginoon. At ito mismo ay matatawag na kasalanan sa Diyos. Okay? Kasalanan na makukumit natin bilang isang kongregasyon ay hayaan at hindi disiplinahin ang ating kapwa sa iglesia. Okay? So, yun talaga yung nilalayon or yung aim ng discipline sa church. Repentance. Pagpapanumbalik. Okay? And yung pag-iingat ng ating patotoo o yung reputasyon natin as church o bilang iglesia. So itanong natin muli para sa discussion, ano ang papel ng banal na espiritu sa disiplina ng iglesia? So, importante ito sapagkat gaya nga nung nasabi kanina, hinuhubog ni Kristo
ang kabanalan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gumagawa ang Espiritu sa pamamagitan ng lokal na katawan upang linangin ang kabanalan at paghatol ng konsensya, okay? At pagsisisi ng mga individual, okay? So, kaya 'di ba, it is part of, kumbaga, masasabi nating working ng Holy Spirit dahil ang tinutumbok talaga ay yung konsensya. Actually, yung konsensya is kumbaga part yan ng, kumbaga, covenant, okay? So hindi ang salita or ang batas ng Panginoon ay hindi na nakasulat sa tipak ng bato kundi sa puso ng bawat mananampalataya. Kaya kung may paghatol, kaya nga hindi na talaga, actually hindi na talaga kailangan. Hindi na talaga kailangan na sabihin pa ng ibang tao sa iyo na mali ang iyong ginagawa dahil ang konsensya mo na mismo ang hahatol sa iyo. At yan ay supernatural, okay? Kaya nga supernatural yan. Hindi yan nakikita. Hindi na yan natin nakikita. Pero that is supernatural and that is the working of the Holy Spirit. Okay? So kung hinahatulan tayo sa ating konsensya at kung ito nga ay galing sa Panginoon, so that will lead to a divine repentance. Okay? Pagsisisi ng individual na nagmumula sa taas, sa Diyos. Okay? Kaya makikita natin, yun yung papel ng banal na spirito. Okay? Nililinang tayo, hinuhubog tayo sa kabanalan, hinahatulan ng konsensya natin upang sa huli tayo ay magsisi. Okay? Yun yung layunin ng disiplina. Pagsisisi, pagpapanumbalik, pag-iingat. Wala kayong narinig na kaparusahan, condemnation. Hindi. Pag dinidisiplina ka, hindi ka kinokondem. Iniingatan ka. Binibigyan ka ng pagkakataon na magsisi. At yung pagsisisi na yun ay hindi magagaling sa iyo kasi nga alam naman natin na ang pagsisisi na makamundo ay hindi nakakaligtas. I mean, hindi siya beneficial. Okay? Pwede kang magsisi pero kung ito ay makamundong pagsisisi, ayaw mo lang na malaman ng ibang tao, ang karumihan mo, iniingatan mo iyong sarili, hindi ang reputasyon ng iyong na tumawag sa iyo ng Diyos na nag-adapt sa iyo. So walang sense yung pagsisising yun. Pinag-uusapan natin dito is yung pagsisisi, yung sorrow, yung tinatawag na godly sorrow. Okay? Yun ay gawain. Yun yung papel ng banal na spirito. Kaya nga kung walang banal na spirito, wala. Okay? Walang saysay ang lahat. Okay? Kaya nga let us always clarify the gospel sa mga puso natin. Araw-araw, mga kapatid. Lagi nating paalalahanan ng ating mga sarili. Kasi madali tayong kalimot sa gospel. Okay? So araw-araw natin i-feed ang ating mga kaluluwa ng gospel ng Panginoon. Hindi ng gospel ng mundong ito. False gospel. Kaya nga iniingatan natin, as a review, ano yung isang katungkulan ng congregation? Dahil tayo ay haharap sa Diyos, dahil dito, haharap tayo sa Diyos sa pag-iingat, meron tayong pananagutan sa Diyos sa pag-iingat ng salita ng Diyos o ng doktrina. Okay? So, yes, lagi nating turuan ng ating sarili. And actually, hindi naman tayo ang magtuturo sa ating mga sarili. It is the Holy Spirit na siyang huhubog sa atin. Pero, hindi ka nagpapa sa ilalim sa banal na spirito na siyang huhubog
at lilinang sa iyo ng kabanalan sa hindi mo pag-aaral ng salita ng Diyos. Sure yan, mga kapatid. Kapag ka hindi ka nag-aaral ng Diyos, pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, sure na hindi ka hinuhubog ng Espiritu. Kahit na sabihin mo naman na, I believe in Jesus Christ. I believe that the Holy Spirit is in me. Yeah, those are just profession, but hindi po profession ang ating dapat na tinitingnan o ini-aim. It is our possession. Let us make sure that we possess what Jesus or what God has given His elect, okay? And that is salvation to Christ through faith alone, okay? In Christ alone. And gaya nga ng sabi dito, hinuhubog ni Kristo ang kabanalan sa kabanalan ng kanyang iglesia sa pamamagitan ng Espiritu. At yung hindi mo pag-aaral ng salita ng Diyos, sa salita na kinasihan ng Espiritu, ay hindi humuhubog sa iyo sa pagiging banal. Okay? Kaya, gaya nga ng sabing tema, it is a privilege na mapabilang tayo sa iglesia ng Panginoon. But, we have a responsibility. Okay? Hindi tayo ginawa ng Panginoon na maging mga pilay o mga bulag. Kabaliktaran, tinanggal na Panginoon yung kabulagan sa atin. Tinanggal na Panginoon yung pagiging lumpo sa atin. Okay? Tayo ay nabuhay, nakakita, nagkaroon ng alaman. Okay? At nawa yung kaalaman na yun ay siyang magbigay sa atin ng kalakasan upang tumindig sa pananampalatayang bigay lang rin sa atin ng Panginoon. Hindi ito nagmumula sa atin. It is divine, galing to sa Panginoon. So, what a great privilege na lagi nating tinatapon sa basura sa pagpapabaya natin sa pag-aaral ng salita na kaya natin na matulog na hindi man lang nabubuklat ang ating mga Biblia. Okay? And gumising ulit sa awa ng Panginoon. Di ba? That is not grace. Hindi yan. Hindi yan grace. Ang tunay na grace ay yung pagpapasakop ng isang lokal na iglesia sa disiplina ng Diyos. Actually, hindi yung pastor ang nagdidisiplina sa iyo. God. Gawain to ng Diyos. Kaya, sino ba hindi nagpapahintulot na lapastanganin ang kanyang pangalan? Ang Diyos. Kaya ang disiplina ay nagmumula sa Diyos. At kung ikaw ay hindi nagpapasakop sa Diyos, ikaw ay hindi hinuhubog ng kanyang salita, ay ikaw ay lumalayo sa tawag ng Diyos. So, pwede nating i-question, are you really one of the elect? This is not, hindi ito para bigyan ka ng doubt sa sarili, doubt sa Diyos. No. Kaya nga, mali yung gospel na magtuturo sa iyo na okay, gospel is about wag kang mag-social media. Nabasa ko lang, hindi ko nabasa, narinig ko to sa yung parang conference, okay? Sa mga ini-scroll ko sa social media. Gospel is not about that. Gospel is more on the good news. And para malaman mo ano yung good news, dapat malaman mo kung ano yung bad news. And dapat malaman mo kung saan ka naligtas. And gaya nga nasabi ni Artist mo, naligtas ka sa Diyos. Dahil sino ba ang may galit sa makasalanan? Ang Diyos. Okay? Niligtas ka ng Diyos mula sa Kanya at para sa Kanya. Okay? So Romans 11:36. Okay? So nawa ang bawat salita ay hindi bumalik sa Diyos na walang naganap sa ating mga buhay. Actually, section 3 yun. We have section 4, 5, and 6, but yeah, maging ano tayo sa time. Maging ano tayo ng time. Ano bang tawag doon? Yeah, good
blah blah. Hindi, nakalimutan ko yung salita. So, dito ko muna tatapusin. Meron tayong section 4 hanggang 6 next time. So, about pa rin sa discipline. Okay? So, God bless and happy Lord's Day, mga kapatid.